Hi guys, I'm Simeon, and for today's video, you're going to learn or understand what is the difference of goods and services that aligns with our objective 3. So goods are tangible while services are intangible. So goods daw guys are tangible. This is something that we can see that is in physical or something that kaya nating mahawakan guys. Mga example nito ay tulad ng pagkain, luxury items, mga kagamitan na binibili natin sa market. So, samantalang services are intangible. So, these are mga example nito guys ay tulad ng mga repair service, barbershop, healthcare services. Ito ay mga activities guys na hindi natin nahahawakan or nagiging atin, ngunit binabayaran pa rin natin. So, the quality of goods once produced does not vary. So, ano ba ang ibig sabihin ng the quality of goods once produced does not vary? So, kapag yung goods daw guys ay na-produce na or nagagawa na, hindi daw ito nagbabago. So, for example nito guys is kapag bumili tayo ng, for example, bumili ka ng isang canned goods which is the corned beef holiday. So kapag bumili ka nito guys at ito'y nakain mo na, tsaka bumili ka rin ulit, ang lasa nito or presyo nito ay hindi daw nagbabago or does not vary. So samantalang sa services, however, the quality of services is dependent upon the services is provide. Yes guys, nagbabago ang services depende kung saan ka nagpapagawa nito or sino ang pinapagawan mo. For example, kapag ako ay nagpapagupit, pinipili ko agad yung suki ko kung saan ako madalas magpagupit kasi maganda sila maggupit sa akin at naibibigay nila yung service yung gusto ko. Samantalang sa iba, kapag nagpapagupit ako, hindi ko nadadama yung yung serbisyo na gusto kong madama or ma-meet dahil iba yung gumagawa. Hindi yun yung suki ko. Ito guys, you own goods but utilize services. So, nagmamayari ka daw ng goods, ngunit pinapalaki mo yung services. For example nito guys is Jollibee. So ano ba ang meron sa Jollibee? Pagkain lang ba? No. Meron din itong serbisyo. Ang pagkain sa Jollibee tulad ng burger ay masarap. Ito ay pagmamayari ng bumibili. Ngunit ano ba ang ginagawa ni Jollibee? Bakit na bumabalik ang mga customer? So, ginagandahan ni Jollibee yung service nila, which is fast serving food, or the AG, which is alagang Jollibee, na ang ibig sabihin ay tinitreat nila yung customer, tinitreat nila maayos yung customer, tsaka tinitreat nila na parang VIP. So sinasabi din dito guys na the ownership of goods is transferable, while the ownership of services is not transferable. So example nito guys, kapag bumili ka ng isang produkto na goods, for example pagkain, bumibili ka ng isang canned goods. Syempre kapag binili mo na yan guys, sa'yo na yan. Makukuha mo na yan yung isang goods na binili mo. Samantalang yung services, for example, nagpagupit ako sa isang barbershop. Kapag natapos na, doon nagdi-distinguish na, hindi ko maaring
hindi ko maaring pagmamay-ari yung barbershop dahil nagpapagupit lamang ako doon. Hindi siya na the customer in services is remarkably higher than in goods. Evaluating goods is easier than evaluating services. So, yes guys, mas madaling i-evaluate yung goods kaysa sa services. For example, kapag sa Jollibee ka, para sa akin, as a crew, mas madaling ipaalam sa mga customer kung ano yung pagkain namin at ano yung ibinibenta namin na maaari nilang kainin kaysa services. Kasi yung services kasi guys, dapat pinapapil yan or ginagawa namin yan mismo sa customer para mapil nila or masatisfy sila sa amin. So yung goods has inventories. Goods have inventories. These inventories show how many goods were there, how many sold, and how many remain. However, services do not have inventories. So yes guys, yung goods ini-inventories talaga yan guys, or binibilang kung ano ba yung mas naibenta or mas malakas yung benta, tsaka ano ba yung mga goods na hindi kadalasang binibili. Kailangan yan kapag goods pag binibili. Kailangan yan kapag goods pag pinag-uusapan natin yung goods. Samantalang ang services naman kasi guys, wala yang inventories. Kusa yang ginagawa para masatisfy yung customer. As a service is provides only upon its request. So, kailangan ay ginagawa lang yung services guys kung ito ay rene-request ni customer. For example, sa amin sa Jollibee, pag sinabi nilang, "Kuya, pa-serve ng pagkain namin." So ginagawa namin 'yan upon by the request of our customer. So the production process begins with the order. Time is more important in services than in goods. Yes guys, mas importante yung time sa services kaysa sa goods. Dahil yung, sabihin na natin guys, kapag ikaw ay nasa Grab or nagtatrabaho ka sa Grab guys, syempre, trabaho mo na mag-deliver na, for example, sa Grab driver ka, trabaho mo mag-deliver ng pagkain or mag-provide ng services ng mga transportation. So sa pagkain tayo guys, kapag matagal mong i-deliver yung pagkain, ano ba ginagawa ng customer? Syempre nagagalit sila dahil delay na, gutom na sila. Samantalang sa goods naman guys, meron din itong oras, ngunit mas mahalaga talaga sa services. Kasi ito yung time kasi guys, ito yung dinidetermine ng customer kung maganda ba yung serbisyo mo, dahil madali mo lang na ibigay sa kanila. So services has impact on the sales of goods, but goods cannot affect the sale of services. So sa amin guys, kapag hindi ka agad na sa Jollibee, kapag hindi ka agad na sell na serve yung pagkain, dahil matagal yung services namin or may delay sa pag-prepare ng pagkain, nagkakaroon ng problema yung sales namin. Ito ay hindi na bumabalik yung customer or hindi na sila bumibili sa amin. Samantalang kapag sinasabi nating goods, it cannot affect the sale of services. Maaring ang customer ay maaring pabalik-balik sa amin dahil sa aming serbisyo, ngunit
can be the goods. Kasi masarap yung pagkain, tsaka samantalang ang goods cannot affect the sale of services. So, kapag kapag sa Jollibee, yung binibenta namin, for example, yung burger, kung ano yung binibenta namin, yung burger, ito din yung binibili ng So in conclusion guys, goods and services are the two essential form of product. Yes guys, kapag merong goods tsaka services, ito ay ibig sabihin nito ay product na.